Mula po nang matutunan ko ang ganitong style ng pagluluto ng chicken sotanghon sa isa sa aking mga kaibigan, ito na po ang lagi kong binabalik-balikan tuwing makakaisip ako ng comfort food pagdating sa noodles, chicken sotanghon, itong style na ito ang ginagawa ko. Nako, sigurado po ako, isang higop nyo lang dito sa ating mainit at masabaw na ulam, may papawalistik po talaga kayo. Basta damihan nyo po ang tubig na pakukuluan natin at lagyan nyo ng konting asin, lagyan po natin ng konting paminta. Pagkatapos ng paminta, lagyan po natin ng isang dahon ng laurel. Ito pong mga buto-buto, ito po'y maayos, hindi ko po ito kinuha sa basurahan at hindi ko po ito hiningi sa restaurant. Ito po'y isinusubi ko kapag ako po'y bumibili ng lechon manok, yung mga buto'y iniipon ko. Kaya po ito, pakukuluan natin para mapakinabangan. Yan po ang tinatawag nating kaldo. Isasara na po natin yan at pakukuluan po natin yan siguro ng mga kalahating oras. O ayan, kumukulo na. Tatanggalin ko na po yung buto at ang isusubi natin ay yung pinagpakuluan. Mga 3 kutsara ng mantika ang ating papainitin. Magisa na po tayo ng bawang, 5 pirasong bawang. Haluin ng konti. Isunod na po natin ang sibuyas. Halo ulit. Kapag kaluto na po yung ating bawang sibuyas, ilalagay ko na po itong ating manok. Ito pong manok na ito isang malaking pitso ng manok na may kasamang konting balat na sinama ko po dun sa ating kaldo. Pinakulo ko at ito, hinimay-himay ko. Patisa na po natin, 1 kutsarang patis. Gusto nyo dagdagan, bahala po kayo kung maalat kayong kumain. Lalagyan ko po ng 1 kutsarang toyo. Haluin po natin yan. Luto na yung manok, so hindi na ito magtatagal ha. Tinitimplahan lang natin. Halu-haluin lang natin at magkasama-sama yung mga ricado. Para po may kulay ng konti, lalagyan ko ng konting atsuete ha. Mga 1 kutsarita. So, haluin po natin yan. Para mapula lang ng konti, maganda yung may kulay Makalipas ang 1 minuto, lalagyan ko po ng 1-2 kutsarang suka. Bago yan ha. May suka. Tsaka po oyster sauce. Matamis at maalat na tong oyster sauce, di po ba? So hindi na po tayo maglalagay ng asukal. Yan na lamang. At saka konting paminta. Haluin po natin ng konti. Lalagyan ko po ng konting kaldo at parang tuyot na tuyot. Lalagyan ko ng kalahating tasa. At konting halo. Para kasing tuyon-tuyo Dahil po nga kasi walang mantika masyado yung ating manok na inilagay. Pero kung ito po'y baboy at nagmamantika, hindi na kinakailangan lagyan. O siya, tapos na po yun. Papatayin ko. Tatanggalin ko muna ito sa kalan ha. Gagamitin ko po yung ating kasirolang pinaglutuan. Siguro mga 2-3 kutsarang mantika ulit itong ating papainitin. Isa ulit tayo ng bawang. Marami-raming bawang. Mga 7. At saka po sibuyas. Siya. Umpisahan natin mag-isa. Halu-haluin nyo ha. At yung kasirola po baka madikit at meron ng mga natira-tirang na sunog-sunog na ayun na. Yung balat ng manok. So ginagani-ganiri ko lamang. Sige, tuloy po natin. Kapag kapuluto-luto na yung ating bawang sibuyas, kulayan natin ha. Maglalagay din po ako ng atsuete. Ito yung 1 kutsara ng atsuete para talagang mapulang-mapula yung ating sabaw. Tsaka po natin ilalagay yung ating kaldo. Ayan, malasa na yan. 4 na tasa po ng kaldo yung aking idinagdag. Kung sakasakaling wala po kayong pinagbutuhan katulad ng aking ginamit, pwede po kayong maglagay nito. Ilalagay ko para kung sakasakaling tubig lang ang gamitin nyo. Hindi na kinakailangan kung kaldo po talaga ang ginamit nyo. Pinakita ko lamang ha. Huwag nang umimik. Ilakas nyo po ang apoy. Takpan at hayaan nating kumulo. O siya, kumukulo na po Hindi na po ako maglalagay ng patis. At nilagyan ko ng ating cube na pampalasa. Dagdag na po natin itong ating kikiam. Kung fish balls ang gagamitin nyo, okay din po. Takpan po natin at lutuin natin sandali yung ating kikiam. O siya, sa pakiwari ko po luto na yung ating kikiam. 2 bungkus ng sotanghon ang ilalagay ko. Ayan. Yung iba, binababad sa mainit na tubig po yung ating sotanghon bago ilagay para madaling lumambot. Pero diretso na natin, madali naman talagang lumambot Ayan po. 2 bungkus lang ang aking ginamit ha. Takpan po ulit natin. O siya, bango. Yung iba po naglalagay ng konting-konting asukal, pero hindi na po ako naglagay. Tikman nyo na ha kung angko po ito sa inyong panlasa. Bago po natin patay na, ilalagay ko itong ating nilagang itlog. Tsaka natin ilubalog itong ating repolyo.
Konting halo lang ha, tsaka po kinchay o kaya naman sibuyas na mura kung gusto nyo. Patayin ko na po yung apoy ha. At bago nyo po ihain, lagyan po natin ng toppings na manok sa ibabaw. Di ba? Ibang style po yan ang pagluluto ng sotanghon. Palagay ko naman magugustuhan nyo sulit na sulit ang oras na ibinahagi nyo sa panonood nitong ating ulam na ibinahagi ko sa inyo. O yan, hindi po ba ang gandang tignan? No? Ang ibinahagi ko po sa inyo ay kakaibang pagluluto ng sotanghon. Kung naibigan nyo po, gawin nyo po sa bahay, may okasyon man o wala, anumang oras, anumang araw, kahit anong hapunan, tanghalian, almusal, pwede po ito. Hindi na po magkakanin. Magustuhan nyo po sana. Si Ron Vilaro po ulit.